At ngayon ay meron po tayong isang mainit na usapan na muling nagliyab dito sa mundo ng crypto. At hindi po ito galing sa kung sino-sino lang. Ito po ay mula sa sikat na author ng Rich Dad Poor Dad dito na si Robert Kiyosaki. Alam naman nating lahat na si Kiyosaki dito ay hindi lamang fan ng saving money sa tradisyonal na paraan. Pero ngayon mas naging direkta po ang kanyang mensahe. Mas pipilian pa niyang mag-hold ng XRP kaysa mag-ipon ng dolyar. Yan, sabi po dito, Rich Dad Poor Dad author prefers holding XRP over savings dollars. And here's why. Ayan. Binigyang diin po ng crypto pundit na si XRP Bugs ang mga pahayag ni Kiyosaki bilang validation sa pag-hold ng assets sa labas ni sa pag-hold po ng assets sa labas ng fiat system. Kaya ang tanong po ng marami, bakit ka mag-iipon ng isang bagay na pwedeng i-print ng walang katapusan ng gobyerno? Bakit ka magtitiwala sa pera na nawawalan ng halaga habang tumatagal? Kaya sa usaping ito ay pag-uusapan po natin ang pananaw ni Kiyosaki, ang debate tungkol sa kung gaano karaming XRP ang kailangan mo para yumaman, at ang pinakabagong data tungkol sa holder distribution. Yan, basahin po natin yung aktual na sinabi dito na XRP bag. Sabi niya, Kiyosaki gets it. Why save something they can print endlessly when you can hold something with real utility? XRP, 1000 XRP will make you the richest in your family. Ayan. Ngayon ay simulan po natin ang tungkol sa fake money philosophy ni Robert Kiyosaki. Ito po ang video clip na kumakalat ngayon. Dito ay ipinahayag po ni Kiyosaki. Siya po yung nandito sa ibabang gitna. Kanyang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa mga taong patuloy na nag-iipon ng fiat currency sa kabila ng tinatawag niyang monetary expansion. Tinanong po niya ng direkta, why save something they can print endlessly? Ang gobyerno ay pre-print ng trilyong-trilyong dolyar at ayon po sa kanya, ito ang dahilan kung bakit ang purchasing power ng masa ay unti-unti nang namamatay. Dati, pilak o silver lang ang madalas niyang ituro bilang undervalued asset. Pero ngayon, isinasamin na po niya sa listahan si XRP at saka Bitcoin. Ayon sa kanya, ang mga digital assets na ito ay hindi po subject sa inflationary pressures na nararanasan po ng dolyar o kahit ng piso natin dito sa Pilipinas. Ayan, ang aking opinion naman dito ay napakatapang po ng statement or pahayag na ito ni Kiyosaki dito. Pero kung iisipin po natin, may point po siya. Noong mga nakaraang taon, nakita natin kung paano po bumaba ang halaga ng pera natin dahil po sa inflation. Sa XRP ay may fixed supply. Hindi ito pwedeng i-print lang ng kahit sino kapag gusto nila. Kaya sa tingin ko ang pag-align or pagkatugma ni Kiyosaki kay XRP ay isang malaking slap in the face para sa mga tradisyonal na financial advisors na nagsasabing safe ang cash. Ang cash ay hindi po safe. Ito ay unti-unting natutunaw kapag ang isang influencer na kasing laki ni Kiyosaki ang nagsabing XRP represents a more viable long-term store of value, dapat po tayo makinig. Hindi dahil sa hype, kundi dahil po sa fundamental logic ng scarcity. Ngayon ay pag-usapan naman po natin na sunod ang 1000 XRP debate. Yan, sasapat na ba ito? Balikan po natin ang ating balita dito. Sabi dito, despite the strong assertion in the post, not all participants agreed that holding 1000 XRP could lead to a significant wealth. Another user, identified as RP, responded directly, stating that 1000 XRP is literally casino meme money or a random Tuesday, and argued that substantially larger holdings
would be required to achieve meaningful financial outcomes in the near term. Ayan. Dito po nag-umpisa ang mainit na bakbakan sa X o Twitter. Sinabi po kasi ni XRP Bugs na ang pag-hold ng 1,000 XRP ay sapat na para gawin kang pinakamayaman sa pamilya mo. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Meron pong isang user na nagngangalang RP ang sumagot at sinabing 1,000 XRP is literally casino meme money. Yan, meme money on a random Tuesday. Ayon sa kanya, kailangan mo ng hamak na mas malaking holdings para maramdaman ang tunay na meaningful financial outcomes. Ngayon sa aking opinion, ay sa totoo lang, medyo exaggerated po ang claim na 1,000 XRP lamang. Yan, kung saan ay sapat na para maging richest in the family. Sa kasalukuyang presyo ay kahit sa mga future projects, ang 1,000 XRP ay isa pong magandang panimula. Pero hindi po ito ang ultimate ticket sa retirement para sa nakakarami. Naiintindihan ko naman ang enthusiasm ni XRP Bugs dito, pero kailangan natin na maging realistiko. Kung ang goal mo ay generational wealth, kailangan mong tingnan ang data. Ang 1,000 XRP ay entry-level holding pa rin sa mata ng mga institution. Pero wag po nating maliitin ang mga nagsisimula pa lamang. Ang mahalaga po rito ay ang mindset, ang paglipat mula sa pag-iipon ng fake money patungo sa real utility assets. Ang debate na ito ay nagpapakita lang na marami pa ring retail investors ang umaasa sa moonshot nang hindi po tinitignan ang kabuuan ng market cap. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa holder distribution data. Yan. Saan ka naman nakapwesto? Sabi po dito ay available data on XRP wallet distribution offers additional context for evaluating such claims. Analysis from Times Tabloid report indicates that the number of XRP wallets has grown to approximately 5.2 million. As more wallets enter the network holding small balances, the thresholds required to rank among the top holders have declined. Ayan. So ngayon, mayroon na raw mahigit 5.2 million na XRP wallets. Dahil po sa dagsa ng mga bagong wallets na may maliliit na balances, ang thresholds para maging top holder ay nagbago na. Sabi dito ay to be within the top 10% of XRP holders, an individual currently needs 3,506 XRP, while entry into the top 5% requires 11,544 XRP. Reaching the top 1% demands at least 64,360 XRP, and the top 0.1% tier requires holding exceeding 493,000 XRP. These figures show that 1,000 XRP remains below the level required to rank among the high tier of holders. Ayan. Para po mapabilang daw sa top 10%, kailangan mo ng 3,506 XRP. Para naman po sa top 5%, kailangan mo ng 11,544 na XRP. Sa top 1%, kailangan mo ng hindi po bababa sa 64,360 XRP. At para po sa mga elite, yan, na top 0.1%, kailangan mo ng 493,000 na XRP. Sa aking opinion, ang data na ito ay napaka-importante dahil binibigyan po tayo ng reality check. Kung ang holding mo ay 1,000 XRP lamang, hindi ka pa kasama sa top 10%. Ibig sabihin, mas marami pang tao ang mas malaki ang holding kaysa sa'yo. Nakakatuwang makita na mahigit 3.9 million na accounts ang may hawak. May hawak lang na 0 hanggang 20 na XRP. Ayan. Ibig sabihin ay napakaraming tao ang sumusubok lang o baka nakalimutan na ang kanilang wallets.
Kaya masasabi ko po rito ay kung seryoso ka sa sinasabi ni Kiyosaki, dapat ang target mo ay kahit man lang mapabilang sa top 10%. Ang pagiging bahagi ng top 1% ay pangarap ng marami. Pero ang math ay hindi po nagsisinungaling. Ito ay nangangailangan po ng disiplina at patuloy na pag-iipon habang mababa pa ang presyo. Ang distribution data na ito ang nagsasabi po sa atin kung nasaan ang real whales at kung nasaan po ang planktons. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa utility laban sa inflation. Sapagkat nandito po ang tunay na laban. Yan, sabi dito, the post from XRP Bags reflects a recurring narrative that positions XRP as a utility-driven asset with long-term potential. By referencing Kiyosaki's criticism of fiat systems, the post aligned XRP with broader concerns about inflation and monetary policy. Ayan, ang post daw na XRP Bags dito ay nagpapakita ng isang paulit-ulit na narrative. Si XRP ay isang utility-driven. Yan ang paulit-ulit na pinapakita na narrative. Sa pamamagitan po ng paggamit sa pangalan ni Kiyosaki, mas napapatibay ang argumentong ito laban sa inflation at maling monetary policy ng mga gobyerno. Si XRP ay hindi lamang po basta digital currency. Ito po ay isang tool para sa global financial settlement. Ngayon sa aking opinion, ang laban ay hindi lang sa pagitan ni XRP at Bitcoin, kundi sa pagitan ng hard assets at saka soft assets. Ang dollar, peso at iba pang fiat ay soft assets. Nagbabago po ang value depende sa mood ng central banks. Sa XRP po ay hard dahil po sa fixed supply nito at utility sa Ripple network. Kaya sa tingin ko tama po si Kiyosaki dito sa aspeto ng pag-iingat sa fiat. Pero ang hamon po sa atin ay ang patience o pasensya. Ang mga institutions ay hindi po bumibili para yumaman bukas. Bumibili po sila para protektahan ang kanilang wealth or kayamanan para sa susunod na dekada. Kung ang mindset mo ay casino money, gaya po ng sinabi ni RP, baka mabigo ka. Pero kung ang mindset mo ay wealth preservation, gaya ng itinuturo sa Rich Dad Poor Dad, ay makikita mo si XRP bilang isang seryosong parte ng iyong portfolio. Ang 1,000 XRP ay hindi ka gagawing bilyonaryo sa loob ng isang gabi. Pero ito ay isang napakagandang hakbang para makaalis sa sistemang unti-unting pumapatay sa ating pinaghirapan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang kinabukasan natin bilang mga XRP holders. Yan, habang papalapit po tayo sa kalagitnaan ng taong 2026, ang boses ng mga sikat na author at saka financial experts ay lalong dumidikit sa crypto space. Ang pagkilala po ni Kiyosaki kay XRP ay isang green flag. Hindi na ito usapin ng kung, kundi kailan tuluyang bibigay ang lumang sistema ng finance. Kaya sa aking opinion, wag lang pong basta makinig sa hype. Tingnan po natin ang distribution data. Unawain po natin ang utility at higit po sa lahat ay wag mag-ipon ng pera na pwede pong i-print lang sa isang pindot. Si XRP po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maging sarili po nating bangko. Kung 1,000 XRP lang ang kaya natin ngayon, okay lang yan. At least nasa loob po tayo ng system. Pero wag po tayong hihinto dito. Ang roadmap patungo sa pagiging top 1% ay mababa. Pero gaya ng sinabi ni Kiyosaki, mas mabuting may hawak kang real assets kaysa sa mga papel na walang halaga. At sa kabuuan, ang desisyon po ay nasa ating mga kamay. Susunod ba tayo sa payo ng author ng Rich Dad Poor Dad na si Kiyosaki? O mananatili tayo sa tradisyonal na paraan ng pag-ipon? Ang data po ay nandyan. Ang mga experts ay nagsasalita na at ang market ay hindi po naghihintay sa mga nag-aalinlangan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.